higanteng perlas na nakuha ng isang mangingisda sa karagatan ng Eastern Samar. Ito na kaya ang hinihintay niyang biyaya sa buhay para makaahon sa kahirapan at maipagamot na sa wakas ang kanyang karamdaman. Nakagawian na ng mga gipit na bagong salta sa Maynila. Sa Luneta ang tuloy. Doon muna sila pansamantalang namamahinga at natutulog habang naghihintay ng magandang pagkakataon. Sino ang mag-aakalang isa sa mga homeless na narito pwede palang maging milyonaryo? Ito ang mangingisdang si Andoy, hindi niya tunay na pangalan. Lumuwas pa Maynila mula Samar kasama ang dalawa niyang anak. Sa lahat ng kanilang mga kagamitan, ang kanyang pinaka-iniingat-ingatan. Ang sakong ito na naglalaman ng inaasahan niyang magbibigay ng swerte. Isang higanteng perlas na kung magkataon at siya'y suwertihin, baka magkahalaga ng milyon-milyon. Para itong puting bato na nakadikit pa sa taklobo o shell, may habang 38 centimeters, lapad na 17 centimeters at tumitimbang ng 8.09 kilos. Yung lolo ko kasi nagbabangkit ng mga ganyan nung nabubuhay pa siya at saka yung tatay ko. Pag mayroon daw kami napulot ng mga ganyan, alagaan daw lang, itago ba. May takot din ako ng yan ang dala-dala ko. Nasa isipan ko kasi baka mayroon taong nakakaalam ng ganito, baka interesan ako, yan ang tinatakutan ko lang. Taong 2015, habang namamana raw ng isda sa ilalim ng karagatan ng Samar, nasisid ni Andoy ang taklobong ito. Dahil nahalina raw siya at naintriga sa hugis at laki nito, pinilit niyang iahon ito sa dagat na mag-isa kahit pa napakabigat nito. Naalala raw kasi niya ang isa sa aming mga naikwento dito sa ating programa, ang tungkol sa giant pearl. Nagpagtao bakit ang puti. Ang pagkalam ko kasi ito, nung nakita ko sa pinalabas niya, tugmag-tugmag ka parehas. Sabi ko, baka siguro malamang ko kung tunay talaga siya. Kasi pinalabas niya nga sa TV, mababiral kumbaga maraming makakalam nga mabibinta siya. Ang Dimanoy Perlas, itinuturing din ni Andoy na lucky charm. Sunod-sunod ang swerte ko. Tapos bago ako matulog, sabi ko yan na nga siguro ang swerte ko. Sabi ko nagkatotoo nga pangarap ba. Lalo pat kailangan niya ng swerte dahil sa mga sunod-sunod na dagok na dumating sa kanyang buhay. Nayolanda sila, hiniwalayan pa ng kanyang kinakasama noon at sa kanya iniwan ang dalawa nilang anak. Sa hirap nga raw ng buhay, naibenta niya ang kanilang bahay. Ang ginagawa ko doon, kumita ka lang ng pera, nagpipidikap ako, tapos punta ng dagat, tapos construction. Hanggang nasisid niya ang pinaniniwalaan niyang perlas na ito na sa tingin niya baka kapalit ng lahat ng mga dinanas niyang kamalasan. Matagal na raw niyang gustong hingin ang aming tulong para maipasuri ito. Yun nga lang, wala siyang sapat na pamasahe para makapunta ng Maynila. Hanggang nito lang Pebrero, nung umalis siya ng Samar at nakitira sa kanyang tiyahin sa Leyte. Habang naroon, namasukan bilang construction worker. Pero aksidente namang nabagsakan ng hollow blocks ang kanyang paa hanggang ito'y namaga. Hindi na ako makapagtrabaho. Naisipan ko kasi naawa na ako sa mga anak ko, wala na ako bigay sa pagkain. Pumunta ako ng DSWD. Nag-volunteer pa ako doon, maglinis, magpaligo ng mga pasyente. Ganun pa man, kumita siya ng kaunti at yon ang perang ginamit niya para makaluwas ng Maynila. Pagdating ng Maynila, dahil wala silang matirhan, sa Luneta muna ang tuloy hanggang dumiretso na dito sa aming istasyon para ilapit ang daladala raw niyang perlas. Buong tiwala niya itong iniwan sa aming staff. Sa isipan ko kasi, matulungan ba ako nga mahanapan ng buyer? Tal, baka marami naman sa akin nagsasabi nga, mga staff kayo ni Jessica So. Ang loob ko, baka tuloy-tuloy na nagtiwala rin ako sa kanya. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sangkatutak na laboratory examination daw ang kailangan para makumpirma kung totoo nga itong perlas. Ang una naming pinagagawa is please go to Bureau of Mines for proper description ng inyong samples. Una muna namin itong dinala sa Mines and Geosciences Bureau para masuri ang physical appearance nito.
dumaan sa megascopic test para malaman ang mineral content. Just like any gem testing laboratory abroad, ang pinakamahirap is to identify kung ang isang sample ay totoo. So yung ang ini-issue namin ay pearl identification report because these are procedures na fina-follow din ng ibang gem testing laboratory. Dinala rin sa University of the Philippines, Diliman. Yung ginawa lang naman natin ay para malaman yung elemental composition. So yung ginamit natin na equipment ay handheld XRF analyzer. Doon sa equipment na to, binibigay lang niya kung anong corresponding na percentage ng element sa sample. At dito, may napansing kakaiba. Mataas daw ang calcium carbonate ng bato. Nakatangian daw ng totoong perlas. Yung pearl naman, ang composition nun dapat talaga ay calcium carbonate. So yun talaga yung pinakamataas yung percentage dun sa composition. Doon sa mineral content, makikita mo naman, considered na pearl. Pero syempre, mas maganda yung proof of evidence na talagang based doon sa mga technology ngayon, kailangan natin yun. Gayunpaman, kailangan pa nito ng dagdag na pagsusuri para makumpirma kung perlas ba itong talaga. Samantala, habang hinihintay ang resulta ng test, si Andoy kasama ang kanyang mga anak. Nag-ikot-ikot sa Divisoria. Nagbabaka sakaling meron siyang mahanap na buyer ng inaasahan niyang perlas. Kung sakasakali raw kasing tunay ito ang kanyang kikitain, ipambibili niya ng maliit na bahay at ipampapacheck up na rin sa kanyang sugat sa paa. Kano to? Sa tingin ko sir, mahal yan sir eh. Hindi kami bumibili ng ganito. Kasi meron kami yung ordinary pearl lang. Ah, yan! Ganyan. Magkano kayang halaga ito pag sakali Yung mukha ko binta? Hindi ko lang alam kung magkano halaga ng ganyan kasi hindi pa kami ganyan noon. Diyos na lang nakakaalam sa akin kung mayroon ba mag-interest ng ganyan. Kasi sabi nga nila, baka mayroon daw mag-trader, dyan lang ako natatakot noon. Nito lang Huwebes ng gabi, naabutan namin ulit si Andoy sa Luneta. Bisperasyon bago niya malaman ang resulta kung ang batong tangan-tangan niya mula Samar pa Maynila, perlas bang talaga. Sana po, totoo po siyang perlas, makaon po sa amin sa hirap. Umaasang sa kanyang paggising, isang bagong umagang puno ng pag-asa ang darating. Kinaumagahan, isinama na ng aming team si Andoy sa BIFAR. Meron na kasing opisyal na resulta sa pagsusuring isinagawa sa batong dinala niya. Base sa kanyang result, tumalabas na ito ay So dito, lumalabas na 93.21% yung calcium content niya. Yun ang pinaka-main na hinahanap natin sa isang pearl, yung calcium. Ibabase rin natin dun sa result na galing sa Bureau of Mines and Geoscience. Concentration of calcium is considered pearl. kinagarantiyahan ko na sa inyo na ang kanilang findings ay tama. In layman's term po, ito ay perlas. Ayon sa BIFAR, ang dala-dala ni Andoy, isa raw porcelain clam, isang uri ng totoong perlas. Yung carbon-14 dating, yun ang magsasabi ng edad niya. Mahalaga yon para ma-appraise mo ng maganda. Pagbebenta mo, o tsaka doon sa bibili, kung magkakasundo kayo. Kasi wala talaga tayong presyo para sa trade-up na pa, na dinideclared. Nasa tao lang yan kung gusto niya, magkano niya bibenta. Pero yung pong mga nag-a-appraise na mga galing ng Singapore, talagang isa sa mga basihan ay base sa edad at saka syempre sa laki nung nung mga perlas, sa ganda. Pero easy money kung may mag-offer sa school or museum o yung gusto lang nila as collector at i-offer ka niya ng sabihin mo na 500, 1 million. Depende sa'yo. Ito po ay dapat ipalaboratory at ang contact laboratory po namin ay Beta Analytics Miami, Florida. Babayaran sa carbon dating sa Florida, umaabot siya ng 31,000. Mag-script na lang tayo rito kung saan parte na pwedeng kumuha ng sample. Iyan mo na lang mga 1 month para sigurado. Natutuwa pa rin ako. Salamat din ako nga, tinulungan po ako sa Jimmy. Malaking pasalamat nga. Totoo nga, hindi talaga ako nagkamali para sa kanila. Sakali man mayroon siyang magkukusang loob nga kaya niya bilhin, yung kaya dapat itulong para sa aking pamilya. Yan ang gusto ko talaga mapagkabuhayan. Magkano nga kaya ang halaga ng perlas ni Andoy? Paano nga kaya nito babaguhin
ang kanilang buhay mula sa pagiging mangingisda sa Samar at palaboy sa Luneta. Nakatakda ba siya talagang maging milyonaryo? Tutukan po natin sa mga darating pang linggo. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.